Nasa Daniel chapter 6 na po tayo. Wow, may pa-tricycle. Daniel chapter 6. At ang title ng atin pong pag-aaralan ay Faith that Stands When Tested. Okay? Faith that stands when tested. Ayan. So, bagay na bagay sa ating lahat. Baka meron dito sinusubok ang kanyang pananampalataya. Faith that stands when tested. Sino po dito ang sa palagay niya sinusubok at hinahasa ang kanyang pananampalataya? Sino po dito nung time na nakinig na siya ng Word of God, biglang ang daming mga pagsubok? Nung dumalo sa gawain, may mga pagsubok na dumaan. Yan. So, it's all part of testing. Yan. So, it's all part ng pagsubok. Kaya nga testing, kasi may test. At ganun din po. Thank you, Ders. Ay, by the way, salamat po pala sa lahat ng mga bumati po ng Happy Pastor's Day kahapon. Maraming salamat po sa inyo. I really appreciate all of you. Yan. So, lahat ng mga nag-message, lahat ng mga generous givers natin, salamat po sa inyo. Yan. Napahatid niyo po ang inyong pagmamahal sa akin. Kaya, to God be the glory. Yan po ay pagmamahal niyo sa Diyos na na-extend lamang, kaya po kayo nagbe-bless. Kaya maraming salamat po. Yan. So, Happy Pastors Month. May mga pastor po dito. Kung may mga workers po dito, ministers. Happy Pastors and Ministers Appreciation Month. Yan. God bless us all. So, tayo po ay sinusubok. Kaya po may testing. No? Kung ang mga estudyante po, para sila ay makapasa or makapasok sa susunod na baitang or level, ay kailangan po nilang mag-exam. Tama? Kailangan nila mag-exam. So, may test. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Meron din po tayong examination. Salamat po. Meron din po tayong mga testings na kailangan po nating pagdaanan. Oh, God bless Dersa, yung kapatid. We are praying for God's healing to flow upon him or her in Jesus' name. So when faith is tested, God's faithfulness is revealed. Kaya ka sinusubok ngayon kasi merong gustong gawin ng Panginoon. Gusto niya na makita ng lahat ng tao ang kaluwalhatian niya through your life. Ikaw ay instrumento ng Diyos to reveal His glory, to reveal His faithfulness sa buong mundo. So by this time, ang Daniel chapter 6 po, Daniel was already an old man here. Okay, matanda na siya. Wise, respected, and trusted by King Darius. Because of his excellence and integrity, the king planned to make him ruler over the entire kingdom. Alam nyo, kapag napatunayan po natin ang ating katapatan sa Diyos, ipopromote niya po tayo. Tingnan nyo po si Daniel. Dati po siya ay isang bihag lamang kasama ng kanyang mga kaibigan. So sila po ay kinuha ng Babylon at sila po ay naglingkod. Pero anong ginawa ng Panginoon? Because of His excellence and integrity, ang plano ng Panginoon, siya ay maging ruler over the entire kingdom. Kaso ano pong nangyayari? Ito po ay totoong realidad po ito. Kapag tayo ay tinataas, ano ba yung usong-uso sa atin? Di ba? Anong usong-uso? Kapag may nakikita kang tumataas, sa palagay niyo po, ano ang ginagawa ng ibang mga tao? Kapag may nakikita sila na umaangat sa buhay, umaasenso, crab mentality. Tama? Hinahatak pababa. Sinisiraan. Naiinggit. Tama. Hinahatak pababa.
Naranasan nyo na po ba yon sa trabaho o sa buhay natin na habang parang tumataas ka, tumaasenso ka, hindi lahat masaya. Hindi lahat natutuwa. And that is the reality. Huwag ka nang magtaka kasi ganyan talaga ang mga tao. And during this time, ang plano ng hari ay gawing ruler si Daniel ng entire kingdom. But jealous officials plotted against him. Jealous officials. Meron bang mga taong naiinggit sa inyo? Meron ba kayong mga kasamahan sa trabaho? Minsan kahit pamilya? Ang hirap. No, makaka-relate tayo dito. May mga tao na hindi magiging masaya kapag tinataas tayo ng Panginoon. Sa lahat 'yan, sa lahat. So because of their jealousy, sila po ay nagplano na pabagsakin itong si Daniel. They tricked the king. Ito na ang ginawa ng mga jealous officials na ito. Anong ginawa nila? So, tinrick nila yung king na magsasign ng isang decree, no, that no one could pray to any god or man except Darius for 30 days or else be thrown into the lion's den. Sa Daniel chapter 6 ay parang niloko ng mga jealous officials na ito ang hari. So, nagpapirma sila ng isang kasulatan, ng isang batas, na hindi pwedeng manalangin ang kahit na sino man. Ang mananalangin lang ay ang hari, si King Darius, sa loob ng 30 araw. At kapag mayroon silang nahuli na nananalangin doon sa 30 days na iyon, ay itatapon sa lion's den, sa kulungan ng mga leon. So what happened? Even when Daniel heard the decree, he continued his daily habit. Kahit narinig niya po ang kautosang ito, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Alam niyo po, itong devotion natin na ito, pagpatuloy niyo lang po to. Maniwala po kayo sa akin. Kahit po akala niyo nakikinig lang kayo ngayon, pero ang bawat salita na ito ay parang mga buto, mga binhi na tinatanim ng Diyos sa inyong mga puso. At balang araw, ito po ay yayabong at lalago. At mahuhugot nyo po yan. Maaalala nyo yung mga, naalala ko yung sinabi ni Pastor, ganito. Naalala ko yung sinabi sa Word of God, ganito. Lalago po iyan, mga kapatid. Just continue your habit. It takes 21 days daw po para makapag-form tayo ng habit. No? At itong devotion natin, ginagawa na natin for the past 2 months. Magti 3 months na po tayo sa October 28. Sa loob ng 2 buwan, more than 21 days na tayong magkakasama. Naging habit na po natin ito. At wala na pong makakapagpahinto sa atin. Amen po ba? Sino po dito gustong magpatuloy sa devotion? Sino dito gustong lumago, magpakalalim, magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos? Amen. Kaya wala na pong hintuan. Ito na po yung routine natin, no? Ito na po yung habit natin. Na sa bawat umaga at sa bawat gabi, tayo ay dudulog sa atin pong Panginoon. So anong ginawa po ni Daniel? Yeah, Pastor, till rapture na po ito. Yes, till rapture of the church. Okay, alam niyo po, hindi ko kayo tinatakot pero sa lahat ng mga nangyayari sa panahon natin ngayon, mas maganda po na ito yung gawin po natin. Hinahanap-hanap pa, Sir, pag wala ka pong live. Hindi na bibitaw. Amen. Diba, wala nang talikuran, wala nang alisan. Kasi po, sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon, malapit nang dumating si Lord. No? So, ano na to, all throughout, habang nabubuhay tayo, ito na yung routine natin. Kasi, kahit matapos natin ang Bible, alam nyo, meron siyang palaging revelation sa atin.
ako po, pakiramdam ko, kulang ang isang araw ko kapag hindi tayo nakapag-devotion. Ganun po yung pakiramdam ko ngayon. Na kapag walang devotion, parang kulang. No? Parang there's something na hinahanap-hanap tayo. Kasi ito yung presence ng Lord eh. No? Nandito yung presence ng Panginoon. Happy shopping. Ako po ay from JIL, Santa Maria, Bulacan. JIL Pulong Buhangin po. Amen. So, tuloy-tuloy lang, mga kapatid. Wala nang alisan. Okay? So, lahat ng mga bago, mag-join kayo sa community. Amen? Mag-join kayo sa community. Amen. God is calling us to return to Him. So, itong si Daniel, anong ginawa niya? Kahit may utos ang hari, Daniel chapter 6 verse 10. Daniel chapter 6 verse 10. Hello po. Shout out Bicol Camarines or JCWM. He went home, knelt down as usual, and prayed 3 times a day, giving thanks to God. Straight from the heart po. Amen. So tingnan nyo, anong ginawa ni Daniel? Kahit narinig niya yung kautusan, he went home, knelt down as usual, and prayed 3 times a day, giving thanks to God. Imagine niyo tayo 2 beses lang tayo umaga at gabi. Si Daniel 3 times a day. 3 times a day. Go, join po kayo dito. Join. Itong devotion po na ginagawa namin, we are worshiping, praying, and reading, studying the Word of God. Pastor, bakit wala pong Daniel sa Bible ko? Meron yan, hanapin mo. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 2 Samuel, 1 2 Kings, 1 2 Nehemiah, Esther, Job, Psalms, and Proverbs, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Yan. So, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Yan. So, go. Nabi mo yan. Ano yun? Na-memorize ko siya dahil sa kanta. Yung pagkakasunod-sunod ng Bible. So, hanapin mo Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, tapos Daniel. Okay na, nahanap mo na yung Daniel. Bible ko po, Pastor. Tagalog version. Minsan mahirapan ako hanapin. Okay. Kasi minsan iba. Like for example, sa English, James. Sa Tagalog, Santiago. Pero itong Daniel, Daniel din. Daniel din. I-share ko sa inyo yung kanta mamaya sa GC. Para makabisado nyo rin. Kabisado ko yun, pati Old Testament saka New Testament. Hanggang from Genesis to Revelation. Kaya nyo rin yun. Nasa Old Testament po yung Daniel. Lamentation, Ezekiel, Daniel. Di ba matatagpuan yun sa lumang? Yes po, yes po. Yes, nasa lumang tipan. Baka baka nyo yung hawak mo. Baka nyo yung hawak mo. So, check. Makikita mo yan. Nakita mo na? Okay, hintayin natin siyang makita kasi mahalaga yan. Yan. So, Isaiah, Jeremiah, tama yun. Lamentations, Ezekiel, tapos. Kasi ang Lamentations kasi ay panulat din yan ni Jeremiah. So, tama yun. Right after ng Jeremiah, Lamentations pala. Kasi yun yung mga prayers niya hinaingi. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, katatapos lang natin. Then, Daniel. After nito, I think mga minor prophets na yung pag-aaralan natin. Yeah, minor prophets. Okay na, nakita na ba? Nakita na? Yun. So, nakita na.
Ay, okay. Sige, sige. So, i-check nyo lang din po kasi baka ang hawak nyo ay New Testament. So, dalawa po kasi yan, Old Testament and New Testament. Sometimes ay New Testament lang po yung Bible, yung maliliit na Bible na meron tayo. So, Daniel 6 verse 10. Hello, Bert! You're here! Nyo daw po hawak niya. Okay. So, 3 times a day nagpe-pray. Itong si Prophet Daniel. O tayo. Gusto nyo ba umaga, tanghali, gabi? Hindi, biro lang. Umaga tsaka gabi na kasi may mga gagawin pa tayo. No? Pero grabe. Diba? Na kahit po meron ng batas na bawal ng manalangin, pero si Daniel, tinuloy niya pa rin. Hindi lang siya nag-isang beses, 3 beses pa rin. Giving thanks to God. So what happened? As a result, Daniel was thrown into the lion's den. But God sent his angel to shut the lion's mouth, and Daniel was unharmed. The next morning, King Darius rejoiced and declared, Daniel 6:26, the God of Daniel is the living God, and he endures forever. Glory, glory, glory to God. So, 3 powerful lessons from Daniel chapter 6. Daniel chapter 6. Number 1. Live comment, please. Number 1. Faith that stands firm in every season. Ate Baby, welcome. You're here na po, Ate Baby. Faith that stands firm in every season. In every season. Ibig sabihin, ang pananampalataya na matibay kahit na anong panahon. Sa gitna ng kasiyahan o kalungkutan, sa gitna ng buhay o kamatayan, sa gitna ng pagpapala o kawalan. Faith that stands firm in every season. Hindi tayo pwede na malakas lang kapag maganda yung nangyayari sa paligid natin. Hindi tayo tapat lang kapag puno tayo ng pagpapala, pero paano kapag wala na? Paano kapag dumadaan na tayo sa mga testing and trials of our lives? Ano na ang gagawin po natin? Ang pananampalataya po ay hindi nakabase sa kung anong nangyayari sa paligid po natin. Ang pananampalataya po natin ay ang pagtitiwala natin sa mga pangako ng Diyos. Amen po ba? Amen. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Paano ka lalakas? Paano ka tatatag? Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Kaya what we are doing here, we are imparting the Word of God. We are imparting faith, pananampalataya sa inyong lahat. Siguro bago kayo umattend ng devotion na ito, ang dami nyo ring mga pinagdadaanan, tama? Ang dami nyong mga iniisip, ang daming mga kabigatan. Pero tingnan nyo, right after nyong makinig ng Word of God, habang nakikinig kayo, there is something na nagbabago, tama? Biglang gumaan, biglang nagkaroon ng kapayapaan sa puso mo. It's because of the Word of God that gives faith sa ating mga buhay. Daniel chapter 6 verse 10. Tingnan niyo po, Daniel 6 verse 10. When Daniel learned that the decree has been published, he went home and prayed as he had always done. Nung narinig po ni Daniel ang balita na bawal manalangin, hindi naman siya nagtanong. Hindi na siya nagmokmok, hindi na siya nagalit. Anong ginawa niya? He prayed as usual. May natanggap ka bang masamang balita ngayon? May natanggap ka ba na mga balita na parang nag-shake ng iyong pananampalataya? May mga nalaman ka ba ngayong araw na ito? Or noong nakaraan? Gawin mo yung ginawa ni Daniel. He prayed as he had always done. Pray as usual. Magpatuloy ka pa rin. Amen? Ano man ang nabalitaan mo, ano man ang nalaman mo, ano man ang mga bagay na inimpart sa iyo ng kaaway, maling kaisipan, magpatuloy ka pa rin, kagaya ni Daniel. Amen?
He prayed as he had always done. Praise God. Daniel didn't panic or hide when pressure came. Ang nakakalungkot, maraming mga Kristiyano na to maraming mga Kristiyano na kasi okay naman yung nangyari sa kanila, they are so blessed, maganda yung mga nangyari, pero kapag nandoon na sa pagsubok, doon mo mapapatunayan kung talagang ina-apply nila ang mga bagay na natutunan po nila. Kasi ang nakakalungkot po, maraming mga Kristiyano na nakikinig ng Word of God, umaattend sa church, pero pag nandoon na sa pagsubok, nawawala na. Nagpapanik, nagtatago, natatakot, lumalayo. Tinetest po ni Lord ang ating pananampalataya nung mga panahong sinabi mo, Lord, magpapatuloy ako hanggang wakas. Nung sinabi mo na, Lord, maglilingkod ako sa iyo hanggat may buhay ako. Kapag sinubo ka ng Diyos, kapag sinubo ka niya, ganun pa rin ba yung sasabihin mo? Lord, hanggang wakas. Lord, hanggang dulo. Hindi po seasonal ang pananampalataya ni Daniel. It was consistent. Crisis doesn't create faith. It reveals the faith that you already have. Sa gitna ng krisis, trahedya o delubyo ng buhay mo, hindi ito magki-create ng faith daw. Pero ipapakita niya, it will reveal the faith that you already have. Na-diagnose ako ng cervical cancer, doon ko nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya ako iniwan. Amen. Amen. Hindi tayo iniwanan ng Diyos. Yung pinagdadaanan mo ngayon, yung kabigatan na dala-dala mo ngayon, it reveals the faith that you already have. Ano kaya ang makikita ng Diyos kapag binuksan niya ang ating mga puso? Makikita niya kaya yung pananampalataya mo? Makikita niya kaya yung mga salita niya na nasa puso mo ngayon kapag binuksan niya yung puso mo? True faith is not proven in comfort, but in conflict. Ulitin ko po. True faith is not proven in comfort, but in conflict. So, anong dapat natin gawin? Keep praying even when the world tells you to stop. Kahit pinipigilan ka ng sitwasyon, ng mga tao, huwag ka nang manalangin, huwag ka nang magpatuloy. Keep praying even when the world, even the situation tells you to stop. Keep on. Keep on. Magpatuloy ka. Stand firm even when everyone else bows. Stand firm. Kahit ang iba ay sumuko na, ikaw tumayo ka pa rin. Magpatuloy ka pa rin. Don't let pressure change your devotion. Don't let pressure change your devotion. Siguro maraming mga pagkakataon na iniisip mo, aattend pa ba ako ng devotion? Aattend pa ba ako ng ganito? Kasi ang bigat-bigat pa rin. Ang hirap-hirap pa rin. Don't let pressure change your devotion to God. Let devotion change how you handle pressure. Ganda nun. Don't let pressure change your devotion. Let devotion change how you handle pressure. Sa araw-araw nating pakikinig ng salita ng Diyos, ay nababago po tayo from glory to glory.
Yung mga pressures natin in life na dati ay napakatindi ng pagtingin mo na parang ang laki-laki ng mga problema mo, na parang ang bigat-bigat ng sitwasyon mo, pero alam niyo po, nung na-magnify na si Lord, kasi dati, naka-magnify tayo sa mga problema natin na kahit maliit, parang feeling natin ang laki. Pero ngayon, na-magnify na natin ang Diyos, na-magnify na natin ang salita ng Diyos, parang yung mga problema lumiit na. Parang yung mga problema, kayang-kaya na nating i-handle. Bakit? Kasi yung magnifying glass natin, nakatutok na, nakafocus na sa Panginoon, na mas malaki ang Diyos kesa sa mga problema. Mas malakas ang Diyos kesa sa mga pagsubok. Mas matatag ang Panginoon natin. Amen? Ang totoong pananampalataya po, mga kapatid, hindi lang lumalaban kapag madali, lalo pa kapag mahirap. Yan ang tunay na pananampalataya. Hindi ka lang lumalaban kapag madali. Ang pananampalataya, kahit mahirap, mapagtatagumpayan mo. Kasi po, alam niyo kung bakit? Kasi doon mo mapapatunayan hindi dahil sa'yo, kundi dahil tinulungan ka ng Diyos. Amen? Kasi kapag kaya mo, pwede mong sabihin, ay, nagawa ko yan dahil sa akin. Pero kapag hindi mo kaya at nagawa mo, mapapatunayan mo, ang Diyos ang sumama sa iyo. Amen? Yung mga mahihirap. Kaya alam nyo, manalangin kayo ng ng malalaking bagay. Yung imposible nyong makuha, manalangin kayo nun. Kasi kapag nangyari yon, ibig sabihin, ang Diyos talaga ay buhay. Ang Diyos ang nagpala sa'yo. Kasi hindi mo kaya ng sarili mo lang yun eh. Tama po ba? Hindi mo kaya ng sarili mo lang yun. Kaya kung hihiling ka sa Diyos, humiling ka ng malalaking bagay. Humiling ka ng, manalangin ka ng malalaking bagay sa Panginoon. Amen? It glorifies God. It glorifies the Lord. When you pray great things to God, it will glorify Him. Bakit? Sasabihin ng mga tao, paano niya nagawa yun? Ganyan lang naman siya. Mapapatunayan ng lahat ng tao na buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. God is good. Hindi lang tayo lumalaban kapag madali, lalo pa kapag mahirap. Lalaban po tayo. Ilalaban natin sa ating pananampalataya. Sure, mag-ask ka lang po dyan. Or kung medyo personal yung i-ask mo kasi nag-aaral tayo ng devotion, pwedeng i-chat mo na lang ako. Amen. Praise God. Praise God. Faith that stands firm in every season. Amen. Wow. God bless po sa Junior Memo Express. Save More Lawag. God bless you po. Yes. Pwede kayo mag-chat sa akin. Message kayo sa FB. So, that's the first point. I hope and I pray na na-touch po tayo doon. God bless you po. God bless you, Rain Gonzaga, sa iyong job interview mamaya. No, kung para sa iyo yan, maipapasa mo yan. Bibigyan ka ni Lord ng holy confidence para makasagot ka ng tama sa iyong interview. Amen. Amen, Vern, Eva. Tama. So, number 2. Second point. Okay, note po. God bless you, Jay. Thank you po, Ate Jen. God bless you more and more. Number 2. Integrity invites opposition, but also protection. Integrity invites opposition, but also protection. Integrity invites opposition, but also
protection. Chat mo ako. Ang tanong ni M, good morning po. Ask ko lang po if mali po ba maging lesbian o magkarelasyon sa babae to babae. So, I would like to ask in biblical way. Alam niyo po, mahal ng Panginoon ang lahat ng tao. Okay? God loves all the sinners, but He hates the sin. No? At ang katotohanan po sa salita ng Panginoon, though lahat naman po tayo ay welcome po dito, but I will stand on the Word of God. Okay? Mahal na mahal po tayo ng Panginoon eh. Sa sobrang pagmamahal niya, nagawa niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak. May mga kailangan lamang po tayong ayusin sa atin. No? So, kung tatanungin mo ako ngayon, kung mali ba na maging lesbian o magkarelasyon sa babae, yung pagiging lesbian, sa palagay ko po, mga kapatid, ay isa po yan sa mga atake ng kaaway eh. Naguluhin po yung identity po natin. Binibigyan niya tayo ng maling kaisipan. But our true identity is found in Christ. Okay? So, found in Christ po tayo. Secured po tayo na ang ating identity sa Panginoon lamang po iyan. No, binibigyan tayo ng identity. Sino ka ba sa harapan ng Panginoon? Ikaw ay mahal niya, ikaw ay anak niya sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Okay? So, kung makikipagrelasyon sa babae at babae, yun yung isa sa mga dapat ayusin. Kasi I will not sugarcoat the Bible again. Kasi nakalagay din po yan sa salita ng Panginoon. Yung mga homosexual offenders, yan, nakalagay din po siya sa Panginoon. And I know it's hard, no? Alam ko may mga battles po iyan, may mga pagkakataon po na nahirapan talaga tayong isuko sa Panginoon. But believe me, no? Once we are fully surrendered to God, kapag sinuko na talaga natin lahat ng ating mga buhay sa Panginoon, hindi na po mauuna yung mga personal desires po natin. Kasi ang uunahin na natin, ano ba ang gusto ng Panginoon para sa aking buhay? Yan. So, yun. Para sa'yo, At para sa lahat na lang din po ng nandito. No, hindi na importante kasi po, saglit lang tayo sa mundong to eh. Siguro bibigyan ko po kayo ng kaisipan na saglit lang tayo sa mundong to. Kung pwede na lang tayo magtiis, no? Ang mahalaga, papunta tayo sa buhay na walang hanggan. No, pagtiisan na po natin, sama-sama na lang tayo dito, mag-aral na lang tayo ng salita ng Diyos. 'Di ba? Magpalakasan po tayo. At may mga bagay na aayusin pa rin po si Lord sa atin, no? Hindi ko po sinasabi na lahat na may mga tao na po na ano bang tawag dito? Na perfect. Okay, lahat tayo makasalanan. Si Angel Sarmiento nandito. Siya po ay isang transgender, pero alam niya mahal siya ng Panginoon. At alam natin na ang Panginoon lang ang magko-convict sa kanyang puso. Tama? Sa atin ding lahat. Lahat tayo may mga kasalanan. Ang Diyos lang din ang magko-convict sa ating mga puso. Okay? So, bibigay lang natin ang lahat sa Panginoon. Welcome na welcome po kayong umatin dito. Okay? God bless you, Jem. Yan. Oy, Gray, sa Taiwan ka rin. Ang dami mga taga-Taiwan. Mag-join kayo sa GC. Sa lahat ng mga taga-Taiwan dito. Kita-kits po sa February. Yan. Sa lahat ng mga taga-Taiwan. See you po. Yan. So, mahal po tayo ni Lord. Okay, mahal tayo ni Lord. So, sama-sama tayo. Okay, sama-sama po tayo. Yeah, see you. See you po. Siguro, teka lang, okay lang po ba na medyo magtagal tayo ngayon sa point 2? I just want to open up. Pastor Sanjis po yung sinasabi po. Punta lang po kayo. Thank you, Ate Jen. Harold Nicolas Cruz, mag-chat kayo sa akin. Okay? Harold Cruz. Okay, so second point. Ano ba yung second point? Integrity invites opposition but also protection. Okay. I just want to encourage all of you. Siguro ito, first time ko itong sasabihin sa inyong lahat. Lahat ng mga nanonood po ngayon dito. And this is my testimony. Ito po ay katapatan at kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Kung paano niya po ako binago. Ako po ay lumaki na 5 po kami magkakapatid eh. 5 kami magkakapatid. Ready na po ba kayo? Nandyan pa po ba kayo?
Gusto ko mapakinggan niyo po itong testimony ng aking buhay. Okay. Ingat sa lahat ng mga nagda-drive. Ingat po. At ingat sa mga papasok ng trabaho, estudyante. Alam niyo po, ito inopen ko na to sa church. Alam ng lahat ng mga tao. Yan. At maging ito, first time ko itong ikukwento sa live stream po natin. Humahanap lang po ako ng magandang tiyempo. And since na-open naman na po ni MMM, no? Kasi maraming mga tao ngayon ay dumadaan po sa identity crisis. They really don't know what is their sexual identity or whatsoever, ganyan. And I would like to open up. Bago po ako tinawag ng Panginoon, 5 kami magkakapatid. Ako po ay nasa gitna. Okay? Nasa gitna ako. Middle child. So, itong mga kapatid ko to, lahat babae po iyan. So, ate ko, ditche ko, yung pang-apat, tsaka yung bunso. Pero yung bunso po ay umuwi na po siya ng langit. So, 4 na lang po kami. So, ang buhay ko po dati ay kasama ko yung mga kapatid ko lagi. At kapag naglalaro kami, kung anong laro nila, laro ko din. Kaya kung mapapansin nyo po, actually, medyo may pagka-feminine talaga yung mga galaw ko. Kasi ganun po ako lumaki nung bata po. Ganyan. So, ganun po, lumaki po kami, ganyan, hanggang sa nag-elementary, nag-high school, at ang nakakatawa ito naman ay testimony ko na no? Testimony ko na. So, nung grade 2 po ako noon, no, nagkaroon ako ng crush sa isang babae, at yun, parang puppy love lang, puppy love. Hanggang sa umabot kami ng grade school, nakagraduate kami ng grade 6, at after noon, nung grade 6 na po ako, sabi ng mga kaklase ko sa akin, si Harold naman ako daw, sabi, ako naman daw ay parang gusto ko lang maka-chancing ng mga babae, kaya ako laging sumasama sa kanila. So, bata pa ako noon, grade 6, para daw maka-chancing, nakakatawa. Okay? So, sabi ko sa isipan ko, ganyan pala ang iniisip nyo. Sabi kong ganon, ganyan pala iniisip nyo. So, sige, ang gagawin ko na lang, magpapakabakla na lang ako. Sabi kong ganun sa isipan ko noon, magpapakabakla na lang ako ng high school. Hindi pa ako Christian ito. I am not a Christian. Magpapakabakla na lang ako ng high school. Sabi ko, sige, ganun na lang gagawin ko. So, high school days, ganun po yung ginawa ko. Ganun ako. Wala pa po, bata pa din si Pasmo. During that time. Okay? So, what happened? Okay, nabuhay ako high school hanggang nag-college ako. Nung college na yon, doon ko na-encounter si Lord at the age of 17 years old. Kaso, parang naisapamuhay ko na, kasi high school yun naisapamuhay ko na yung ginagawa. No? Pero never akong pumasok sa relationship. I am very discreet. But I know to myself, the enemy attacked me by confusing me. Nagkaroon ako ng confusion sa aking sarili. Until such time na second year college, doon time na yon, na ako ay nakakilala na sa Panginoon at binago na ng Panginoon yung buhay ko. Though, may mga pagkakataon pa rin po. Yeah? May mga pagkakataon pa rin na nandiyan ang atake ng kaaway. Kaya alam nyo, nakaka-relate po ako sa inyo Nakaka-relate po ako sa inyo. I know the battle. I know the battle. I know the struggle na pinagdadaanan ng mga kapatid po natin na nabubuhay ng they have identity crisis. They don't know kung ano ba talaga sila. I can relate to all of you. Believe me. I've been there. No, I've been there. Pero sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan, kasi I don't want to sugarcoat nga po. Dadating po sa pagkakataon na haharap tayo sa Diyos at hindi ko po ipagtatanggol kung ano yung mga bagay na nagawa natin in the past. No? Mas okay nang masaktan tayo ngayon basta safe tayo sa future. Mas okay na po na sa akin nyo po marinig yung katotohanan ito. Kasi po baka walang ibang magsabi sa inyo na darating po, haharap po tayo sa Panginoon. At gusto ng Panginoon, mabago po tayo. Na hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili po natin. Galatians chapter 2 verse 20. Amen. Amen. Mas gusto ni Lord, isipin nyo na lang po, mas gusto ni Lord na magkaroon ng relasyon sa atin. Yun na lang po Gusto ni Lord magkaroon ng relasyon sa atin. Who will you prioritize? So, ayun po.
Kaya, ayan, nasabi ko na sa inyo yung kwento ng buhay ko. That's me. Alam ng mga tao na dito yan sa church. Kaya malapit ako sa mga tao sa church. They know me. I am an open book to all of them. Mahal tayo ni Lord. At sa bawat isa na same situation, kagaya po namin, mahal tayo ni Lord. May pag-asa pa. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin, pero kaya tayong baguhin ng Panginoon. Tingnan niyo po ako ngayon, nagpapagamit sa Panginoon, na sabi ko, Lord, hanggat kaya ko, kahit saan mo ko dalhin, gawin mo. Kung may mga tao nangangailangan ng salita mo, dalhin mo ako doon. At ginagamit ako ng Panginoon to reach many more people na manumbalik sa Panginoon. Yun, so magpatuloy lang po tayo. Magpatuloy lang. Kaya mag-ano po sa inyo, Pastor, we got connected by Spirit. Tama, Ate Jen. Sobra. Amen. Kaya, welcome na welcome tayo dito. Mahal na mahal tayo ni Lord. Hindi ibig sabihin na ipagpapatuloy natin yung ganong buhay, pero magpapabago tayo unti-unti sa Panginoon. Okay? Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Ako po, ginagamit lang ako ni Lord. Siguro talagang niloob ng Diyos, plano ng Panginoon na magkita-kita tayo, magsama-sama tayo dito. No, kagaya lang din po yan, itong struggle natin ay kagaya lang din po ng ibang mga problema. Okay, hindi po kayo masama. Hindi kayo masama. Hindi tayo masama. Okay? Lahat tayo may kanya-kanyang mga problema at pinagdadaanan. Pero walang imposible sa Panginoon. Kaya niya tayong baguhin. Kaya niyang hipuin ang ating mga puso. Amen? At kung tayo man po ay babagsak, manumbalik tayo sa Panginoon. Repent and ask the Lord for forgiveness. No? At sabihin natin, Lord, hindi ko po kayang baguhin yung sarili ko, pero kaya mo akong baguhin. Amen. Siya lang po ang kayang magbago sa atin. Kaya po, mahal na mahal po tayo ni Lord. Ayan na. Wala na akong maitatago sa inyo. Lahat na alam nyo na sa akin. Alam na sa church, naikwento ko yun sa church bago magbagong taon. Hindi ko alam kung first year ba or second anniversary namin. Kinuwento ko sa kanila lahat ng mga nangyari sa buhay ko and all. At ang sarap. Yes, ang sarap. Kasi, ano ba bang maitatago natin sa mundong to? Yeah, close naman na tayo lahat diba? Open book ako sa inyo and I trust all of us na kahit na ipakita niyo yan, itong live natin sa iba, go lang. Kasi wala naman akong tinatago. Open book po ako sa lahat. Kung paano nyo ako nakatagpo dito sa TikTok, ganito rin po ako sa church. Sa JL Pulong Buhangin. May pag-asa pa. Kaya tayong baguhin ni Lord. Okay? Di ba ang dami? Ang dami natin ganitong pinagdadaanan. Yeah, praise God. Salamat. Hindi ko po kayang baguhin ang sarili ko. Baguhin niyo po ako. Amen. Thank you din. Okay na tayo. Di ba? Nasabi ko na lahat. Parang puno na tayo. Salamat. Salamat sa inyong mga buhay. Salamat din sa Panginoon kasi talagang sobra-sobra lang talaga yung pagmamahal niya. Magkita-kita tayo sa langit. Hi. Yes. Sarap mag-work habang nakikinig ng Word of God. Amen. Ang Lord lang ang makapagbibigay sa atin ng tunay nating identity. This world cannot define us. Our past cannot define us. Only Jesus can give us our true identity. Kaya gusto ko i-remind ka na ang identity mo sa Panginoon, kapag tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, anak ka niya. Mahal ka niya. Okay? Mahalaga ka sa Panginoon. Mahalaga tayo sa Panginoon. So, tulong-tulong tayo. Okay? So, join kayo sa group chat. Mag-subscribe kayo sa YT para mabalikan nyo ito. Yung mga wala dito, sayang. No? Sayang. Hindi nila napakinggan. Pero, pwede na lang balikan to sa YT. Okay. Thank you. God is good. Praise God. So, okay na. Number 2 na tayo.
Medyo malilate tayo ng konti kasi syempre may break, may ano tayo mayroon tayong testimony ng inyo pong pastor. Syempre, Pastor's Appreciation Month ngayon. Kaya kinuwento ko na sa inyo ang aking buhay. Yan. So, mahal na mahal ko kayo, sobra. Thank you, Ate Jen. Nako, lalo na si Ate Jen, sobra. Nako talaga. Wala naman akong favorite sa inyo, pero itong si Ate Jen talaga ang madalas kong kausap Sobrang nabe-bless lang talaga ako sa relationship na through this TikTok, grabe. At lahat naman kayo, di ba? Tawag lang kayo sa akin pag gusto niyo ng kausap. Thanks sa story sa pagbahagi mo. Yeah, welcome sa group chat. Chat niyo ako, Harold Nicolas Cruz sa FB. Wait, number 2 pa lang. Okay, number 2. Di ba tayo tapos sa number 2? Integrity invites opposition. Thank you, mahal ko din kayo. But also protection. So, tingnan niyo po yung Daniel chapter 6 verse 4. Daniel chapter 6 verse 4. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Grabe si Daniel. Gusto kong maging modern Daniel. Buti siya, wala siyang flood control programs. Wala siyang ghost projects, di ba? They could find no corruption in him. Daniel 6 verse 4. Because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent, hindi pabaya, mapagkakatiwalaan, tapat, walang korupsyon. Ito si Daniel. Ito si Daniel. Daniel's integrity made him stand out. And that is why he was attacked. Alam mo kung sino yung mga inaatake? Yung mga tao na walang ginagawang masama. Yung mga tao na punong-puno ng integridad. Inaatake. Sometimes, people will plot against you not because you are wrong, but because you are right. Tama? Sometimes, people will plot against you not because you are wrong, but because you are right. Ang sama ng mga tao no? Kung sino yung tama, sila'y inaatake. But remember, brothers and sisters, God defends those who live righteously. Kahit may pag-atake ang kaaway, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Basta mabuhay ka ng matuwid. Basta mabuhay ka ng tama, ng mapagkakatiwalaan ka, walang corruption, hindi pabaya. Amen. When you live for God, you don't need to fight your enemies. God will fight for you. When you live for God, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo. Hindi mo kailangang palaging patunayan yung sarili mo. Kung alam mong tama yung ginagawa mo, manahimik ka sa presensya ng Diyos at hayaan mong ang Panginoon ang kumilos at magpatunay sa lahat ng tao na ikaw ang nasa tama. Be faithful even when falsely accused. Be faithful even when falsely accused. Naakusahan ka na ba ng mali? Nasabihan ka na ba na mali yung ginawa mo? Your job is obedience. God's job is vindication. God will judge those people, ng mga tao na gumagawa ng sobra-sobrang karumal-dumal na kasamaan, na krimen, na korupsyon. God will vindicate all of them. But for us, our job is obedience. Our job is to obey the will of God. So be faithful even when falsely accused. Maging tapat ka lang. Okay? Magiging tapat po tayo. Integrity invites opposition, but also protection. Grabe, natapos na yung background music ko. Ayan, ulit.
Yes. Okay. So that's the second. Okay, number 3 na po tayo. Point number 3. God delivers those who trust in Him. God delivers those who trust in Him. God delivers those who trust in Him. Magtiwala tayo sa Diyos. Daniel chapter 6 verse 22. My God sent His angel, and He shut the lion's mouth. They have not hurt me. They have not hurt me. Daniel 6 verse 22. So dahil sa katapangan at faithfulness and devotion ni Daniel sa Panginoon, na kahit po ang utos ng hari ay kanyang nilabag, dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon, kahit bawal ang manalangin for 30 days, siya ay nanalangin pa rin 3 times a day upang magpasalamat sa Panginoon. At siya po ay nahuli. And to cut the long story short, ayaw naman sana ng hari, kaso nakapirma siya sa kasulatan, kaya wala siyang choice, kundi ipatapon si Daniel sa kulungan ng mga leon. Kasi ang utos ng hari hindi mababali. Kapag yan ay nakasulat, kahit sino pa yan, di ba? Actually, nag-alala yung hari di ba? Ayaw naman niya sanang ipatapon si Daniel, kaso nakasulat siya. Nakapirma siya. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Daniel didn't escape the lion's den. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago. At alam nyo, doon sa lion's den na supposedly, yun na ang huling saglit ng kanyang buhay, he didn't escape. He was preserved inside the lion's den. He was preserved. Alam nyo, gutom na gutom ang mga leon, ginutom sila para pagpasok ni Daniel, kain agad. Pero hindi ito ang nangyari. God doesn't always remove us from trials, but He walks with us through them. Pinapasok, kagaya ng pagpasok ni Shadrach, Meshach at Abednego sa pugon, na sinamahan sila ng Panginoon, ganun din kay Daniel. Pinapasok talaga siya doon sa loob ng lion's den upang matanghal ang kaluwalhatian ng Diyos, upang matanghal na ang bawat taong nagtitiwala sa Diyos ay kanyang iniingatan. Na kahit ang bibig ng mga leon ay kayang takpan ng mga anghel ng Diyos. The enemy cannot hurt you. People cannot hurt you kung hindi mo sila bibigyan ng pagkakataon. Minsan, kaya tayo nasasaktan kasi we're giving them the opportunity to hurt us. But this time, hindi na, okay? Hindi na tayo magbibigay ng oportunidad upang masaktan nila tayo. Okay? Kasi ang ating panlaban ay ang pananalangin at pananampalataya sa Diyos. Amen. So the safest place is not outside the den. Hindi, ang safest place ay hindi sa labas ng lion's den. It is inside. As long as God is with you. Naniniwala po ba kayo na kasama nyo ang Diyos? Kasi kung naniniwala kayong kasama mo ang Diyos, nasa safest place ka na. Nandiyan ka na sa sigurado at pinakaligtas na lugar sa presensya ng Diyos. Our Emmanuel, God is with us. Hindi mo na kailangan magpunta sa isang lugar na kung saan punong-puno ng mga walls or ng gates. Diba? Kasi minsan may mga nalolooban pa rin na magandang mga bahay, diba? Pero ang pinakaligtas na lugar para sa atin ay sa presensya ng Panginoon.
only in the presence of God. Faithfulness doesn't mean, meron pa pala. God doesn't always keep you out of the fire, but He will always keep you through it. Parang kagaya nung kay Shadrach, Meshach at Abednego. So don't fear the lions in your life. Don't fear the lions in your life. Fear losing your faith. Ang mas katakutan mo hindi ang leon. Ang katakutan mo yung mawalan ka ng pananampalataya. That is why we will keep the fire burning through this devotion, para tayong mga kandila, no? Na kapag uma-attend tayo ng devotion, laging nasisindihan. Pero kapag walang salita ng Diyos, unti-unting nawawala ang apoy. Hinihipan yung apoy na yan. Parang may mga bumbero na papatayin yung apoy mo. Pero tayo, every time na uma-attend tayo ng devotion, nakakatagpo natin ng Panginoon, may mga personal devotion pa tayo, and we are attending our worship services, ang apoy ay lalong umaalab. Ang apoy ay nagniningas. Tama? Amen? Ito po ang paraan ng Diyos para palagi tayong apoyan. Don't fear the lions in your life. Fear losing your faith. Fear losing your faith. When you stay faithful, God's presence becomes your greatest protection. When you stay faithful, God's presence becomes your greatest protection. Amen? So, that's the number 3. So, the first one, ulitin lang natin, faith that stands firm in every season. Pangalawa, integrity invites opposition but also protection. And number 3, God delivers those who trust in Him. And for our powerful truth, faithfulness doesn't mean you'll avoid the lions. Faithfulness doesn't mean you will avoid the lions. It means you'll come out without a scratch. Wow. Faithfulness doesn't mean you'll avoid the lions. It means you'll come out without a scratch. Papadaanin ka lang pero hindi ka maaano. Dadaan ka lang pero hindi ka mapapahamak, hindi ka masusugatan. Dadaan ka lang. Testing lang yan, kapatid. Okay? So pray even when trials come. Be faithful in small things and pray always. Pray, pray, pray. Hindi nakakahiyang manalangin. Hindi nakakahiya na ipangalat mo ang iyong pananampalataya. Mas magandang malaman nila kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Sige, let's close it. So that's the end of our devotion. Palakpakan natin si Lord. Amen. Thank you, God, for another Monday. Salamat, Lord. Grabe. God bless you po. Nanay Inares, pagalingin po kayo ni Lord. Sa lahat po ng mga bagong pasok, i-chat nyo po ako sa FB. Hanapin nyo po ako, Harold Nicolas Cruz. I-chat nyo po ako para masend ko po sa inyo yung link. Thank you, Ate Jen. Maraming salamat po sa lahat ng mga generous givers and gifters at supporters po natin. God bless you all po. Yan. So, mag-join kayo. Mag-join po kayo, mga kapatid. When you stay faithful, God's presence becomes your greatest protection. God's presence. Kung wala kayong FB, messenger lang. Pwede, messenger lang. I-chat nyo ako dito sa TikTok para send ko sa inyo yung link. O kaya, punta kayo sa bio ko, sa profile ko, sa bio, nandun na lahat ng mga links natin. Click nyo lang lahat yun. Diba? Ang sarap makinig ng Word of God. Sino yung mga first-timer dito na nagstay hanggang ngayon? Meron ba yung mga first-timer na nagstay hanggang ngayon? Type me.
Wow. Ayan. Bakit kayo ganun? Ibig sabihin, nandito ka talaga. Punta ka dito. Attend ka lang sa amin. I feel better now, Pastor. Thank you for the wonderful prayer. Amen po. Praise God. Praise God po. Sige po, dun muna kayo sa temporary GC. Yes. Nag-chat naman ako lagi dun. At sa lahat ng mga nasa Taiwan, see you po sa February. Ate Jen, pasensya na po. Titignan ko pa yung ni Mother para sa details. Ayan. See you po sa Taiwan. Ayan, nanonood. Mag-join kayo sa Taiwan Mission Trip group chat. Okay, para magkita-kita tayo doon. Chinese New Year. Yay. Thank you, Ate Jen. I love you with the love of the Lord. And I love you all with the love of the Lord. See sa Taiwan. Yes. Kita-kits po tayo dyan. Papatulong din po ako sa inyo kasi wala akong alam dyan. So, hindi ko alam kung saan kami mag-i-stay. Hindi ko alam. Wala kami. Wala pa kaming plano. So, if ever, ticket pa lang. Yun, ticket pa lang. So, mag-join kayo sa GC ng Taiwan Mission Trip. Okay? May hotel. Okay. Thank you po. Yes, see you po. Package deal. Okay, ate. Sige po. Ayun pala. Thank you, ate. Salamat. Naka-package na pala yun. Salamat. Sa lahat ng mga newbies natin, welcome kayo to join. Yes po. Parang naman doon, 12 days ata kami or 13 days kami makakapag-church po ako. Puntahan nila kayo doon. Sige po. Puntahan nyo na lang daw po ako doon sa hotel. Yan. So, malapit sa city. Thank you. Salamat po. Yung compromise, ang ibig sabihin nun, parang ginagawa mo yung mga bagay na dapat ay hindi. Parang you compromise your faith na... Ano bang Tagalog ng compromise? Ano bang synonymous ng compromise? Wala pa po. Datinan ko pa yung package kung saan. Basta mag-chat ako dun sa GC natin ng Taiwan Mission Trip. Ayun, parang ang ibig sabihin ng compromise ay nagkakaroon ka ng nagsisettle ka, parang meet each other halfway na kung ano ginagawa nila, ginagawa mo rin, parang gano'n. Mamayang gabi, kasi may funeral service kami, baka gabihin tayo. Okay? So, mag-chat ako sa GC. Dadayuhin po kita, Pastor, kahit gaano pa kalayo sa lugar ko. Yun! Sige po. Sakit-takit sa Taiwan, mga kapatid, ha? Our Taiwan brothers and sisters po, kayo na pabahala kay Pastor Harold para di maligaw. Thank you po. Yes, Taiwan Mission Trip. Yes. So, unang international flight natin. Doon nakapunta na ako ng China, Singapore at Malaysia. Pero travel lang yon, hindi pa pagmi-mission. But this time, mission po tayo. Morning devotion, 6:30. Sa gabi naman po ay around 9, 10, or 11. Depende po. So, mag-join kayo sa Taiwan Mission Trip. Mag-chat kayo sa akin, Harold Nicolas Cruz sa FB para masend ko po sa inyo yung GC natin. Yeah, first mission trip natin sa Taiwan. And who knows, sa mga susunod, di ba? Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ni Lord. Thank you, Ate Jen. Maraming salamat po. Grabe. And pasama rin sa prayer. Wow, Korean na daw. Next, Pastor. Ngayon po, naghahanap ako kasi meron na tayong earnings kahit papaano dito kay TikTok sa lahat ng mga nagbibigay, meron na tayong earning. So, ipag-pray natin kasi I want to upgrade our live stream. Kasi gusto ko next time, meron na akong power. Kasi nakikita ko yung ibang live streamer dito. Kasi pasensya na, hindi ako masyadong techie. Kaya ito lang, cellphone lang po to. So, gusto ko next time sa live stream natin ay... Wow, Japan. Yung meron ng PowerPoint para hindi kayo nahihirapan sa mga pagchat-chat. Alam niyo yon. So, may nakita ako na ganun. So, meron ng PowerPoint dito. So, nandiyan na lahat. O, may iba computer. So, pag-pray natin. Okay, Jerry. Hello. Kamusta, Jerry? Nandiyan. Shout out kila Nay Sally. Yan. Oo, yung may slides na. O, yun. Yung may slide na. Para
hindi masyado kayo mahirapan. Na parang nandun na lahat ng mga, di ba pag nag-ano tayo, nandun na lahat. Okay? So, let us pray na makapag-upgrade po tayo ng ating pong ng ating live stream. Para naman sa ating lahat yon. Pastor, church namin, JL Pulong-Buhangin, Santa Maria, Bulacan po. Yan. So, see you sa Saturday. See you sa Saturday. Wow, watching from Japan. Ayan na, watching from Japan. Praise God. Soon upgraded na po. Amen, amen. Praying. So, tingnan natin kung saan ako dadali ni Lord. Ako po ay sa Kanya na. Buong-buo na ako sa Panginoon. Kaya, kung saan may kaluluwa, kung saan may nangangailangan, pupuntahan po natin. Amen? Yeah, every day may devotion. At salamat sa ating community. Oo, pati yung Sunday. I-ano natin. Tapos yung raffle ng shirt, baka ma-move po kasi may funeral service kami mamaya. So, siguro ayusin ko muna yung pag-upgrade kasi mga kapatid, parang bawal mag-live stream sa TikTok ng may raffle. Parang bawal, di ba? Parang ganun ata. So, dapat ay sa Facebook ata tayo. Sa FB. Yeah, bawal daw. So, sa FB tayo mag-raffle. So, make sure na naka-follow din kayo sa akin sa FB. Okay? At sa lahat ng mga naka-social media fast, pagbibigyan natin kayo para dun lang sa na yon. Doon lang sa mismong raffle na yon. Tapos, log out na uli kayo sa Blue App. Okay? So, yon. Lahat tayo kasali po dito sa raffle po na ito. Okay? Pastor, next stop sa US na. Libutin niyo muna ang Asia. Amen, ate. Lilibutin natin ang Asia. Feeling ko ang susunod kasi ang pinakamarami, Singapore. Kaya sa lahat ng mga nasa Singapore, tingnan po natin. Then Malaysia. Taiwan, Singapore, Malaysia. Lilibutin po natin yan. Okay, so sa lahat ng mga kasamahan natin dito, see you. See you sa mga lugar po na iyan. Okay po. Kunin nyo na lang po sa Luneta. Oy, si Kathleen, sa Europe daw. Mamimit natin si Eve sa Singapore. Sige po, nandito lang naman ako sa Bulacan. Magawi po ako sa inyo. Kita-kits po tayo. Nakita ko na si Maze. Yan, si Maze, na tiga Malabon, nagkita kami sa Cebu. Yan, see you po. So, after Taiwan, Singapore, Malaysia, then tingnan natin, di ba, sa US, sa Europe. Amen. Malaking bagay po itong ginagawa natin. Harold Nicolas Cruz, same name po. Ayun, sa South Korea din. Go, South Korea. Siyempre, kasama ka Ate Jen, tsaka si Kali, tsaka si Ate Hana. Yan, sa bawat bawat mission natin kasama kayong lahat, no? Kasama kayong lahat. Okay lang po ni Kani. Kasama si Ate Hana, ate. Hello po sa inyo. So, siguro mag-end na po muna tayo sa prayers. Yan, maraming salamat sa napakagandang araw na ito. Punong-puno ng anointing ng Lord, ng word, ng revelation. Yeah, I really praise God. Sige po. Thank you, Lord God. Sige po, let us close our eyes. Let us bow down our head. Let us pray. We thank you, Jesus. Thank you, Father, and thank you, Holy Spirit. Ramdam na ramdam po namin ang kalapitan ng iyong presensya. Narinig po namin ng malinaw ang iyong tinig, Panginoon. Salamat po. With the best I can, I shared your word sa lahat ng mga tao dito po sa TikTok live stream. Panginoon, alam ko po na hindi po ito nawalan ng saysay. Maraming puso ang muli mong binigyan ng pananampalataya at pag-asa. Maraming mga tao na naman po ang nabago ang buhay, nakakilala sa iyo, Panginoon. Salamat po sa
fruitful na community po na ito. Tunay po na hindi lamang ito basta isang grupo ng mga tao, pero Lord, ito po ay samahan ng mga anak mo na walang sawang nagnanais na makilala ka sa kanilang mga buhay. At wala po akong ibang panalangin, kundi dinggin mo, hallelujah, ang laman ng kanilang mga puso, ang iniiyak nila sa iyo araw at gabi, ang mga himala na kailangan po nila. Lubusin mo ang kanilang kagalakan habang sila ay sumusunod sa iyo. Bigyan mo ng kapayapaan ng mga tao na may mga pinagdadaanan, Panginoon. Samahan mo po sila. Higpitan mo ang iyong hawak sa amin, dakilang Diyos. Maraming salamat po for the success and the victory of our devotion. Naniniwala po kami na ngayong buong linggong ito, Panginoon, mararanasan pa rin po namin ang katagumpayan. Pagpapalain mo kami at ang aming mga pamilya, ang aming mga negosyo, ang aming hanap buhay. Hallelujah, mabubuhay po kami with a generous heart, with a cheerful giving heart. Ibibigay namin sa iyo not just our finances, but our time, our attention, our focus, everything that we have, all that we are. Ibibigay po namin sa iyo ang lahat dahil karapat-dapat ka, Panginoon. Salamat po. Ano man po ang kalagayan ng aking mga kapatid at nasaan man po sila ngayon from Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga OFW na viewers, ang mga bawat Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, maging ang lahat ng tao, Panginoon, ay manumbalik sa iyo. Tinataas ko sila, protect us from all the works and plans of the enemy. Panginoon, as we delight ourselves unto you, grant the deepest desires and longings of our hearts. We thank you. We glorify you, God. Take us to places you want us to be. Gumamit po kayo ng mga tamang tao. Gumamit kayo ng tamang resources. And let our divine helpers from the north to the south, from the east to the west, locate us wherever we are. Salamat po kung may mga pastor man ditong nanonood, kung may mga workers, mga ministers sa church. Lord, I just wanna appreciate them. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon. Lubusin mo ang kanilang kagalakan. Patunayan mo po sa lahat ng mga pastor at mga leader and ministers, workers ng church, na hindi sayang ang paglilingkod na ginagawa nila, Panginoon. Ikaw po ang magsusupply ng lahat ng aming mga pangangailangan sa bawat araw. Maging, Panginoon, tinataas ko ang mga kababayan namin sa Cebu, sa Davao, sa mga naapektuhan ng lindol. God, bless them. Provide everything that they need in the name of Jesus. Maging, Panginoon, ang lahat ng mga taong naapektuhan hindi lang sa Cebu at Davao, may mga ibang affected din na lugar. Lord, samahan mo po sila. Bigyan mo ng wisdom, knowledge, and understanding ang kanilang mga LGU, Lord, in Jesus' name, para po ma-mobilize at matulungan ng mga taong ito sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Pinagkakatiwalaan na po namin sa iyo ang lahat. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. At sa iyo namin binibigay, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Panginoon, balutan mo kaming lahat ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord and God bless us all.